May nalalaman kayo? Naaalala mo pa ba ako? Basilio! Nasaan mo kayo? Ibalik nyo na sa akin! Crispin! Walang kanirang puri sa aking ama! Totoo ba, Ninong? O Diyos ko! Mahal na mahal ko si Crisostomo! Wala na ako ibang babalit pa! Ikinalulugod ko sa inyong ipakilala ang anak ni Ibarra. Andito na pala ang isa sa mga tarik na kaibigan ng aking ama. Kamusta pa? Pasensya na, ngunit nagkamali mo yata ako. Ang buong akala ko ay kayo o si Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali mo. Ngunit, kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Mga aking mahal na panauhin, halina tayo pumunta dito sa hapag at tayo magsikain na. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? Mga 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan, di rin nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan, kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, Hongre? Mahigit 1 taon na hindi nakakatanggap ng balita mula dito sa Pilipinas. Hindi ko nga alam kung paano at kailan namatay ang aking ama. Nasaan ba kayo noon? Tila hindi ka man lang nakatanggap ng balita. Malamang ay nasa Alemanya ako noong mga oras na yun. Huwag na muna magipalong palaan ko sabi. Tayo ay nasa gitna ng kasiyahan. Ito na muna ang iyong sagutin. Sa mga bansang iyong napuntahan, ano para sa iyong pinakamaganda at pinakatumatak sa iyong isipan? Yan ba ang epekto ng edukasyon sa Europa? Nauumid ng dila ng tao na tila ba isang mundo? Ayun lang iyong natutunan. Hindi ba't napakatagal mong naroon sa Europa? Ang laki ng ginugol mo. At yan lang ang natatandaan mo sa tagal mong naroon? Makita nyo kung ano ugali ng batang iyon. Nakatungtong lang sa Europa, naging palal na. Buenas noches, senyor. Buenas noches, Teniente. Pinadala ka ba ng fraile? Hindi, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Ngunit mag-iingat ka sa mga lihim mong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging aral sa iyo. May nalalaman kayo tungkol sa sinapit na aking ama? Gaya ng alam ng lahat na nabilanggo at namatay ang iyong ama. Ano? Nabilanggo ang aking ama? Imposible. Marangal at respetado ang aking ama. Kahit wala akong nakikitang dahilan upang siya'y mabilanggo. Nakakatiyak ba kayo'y kilala? Nakaroon siya ng matitinding kaaway. At ang taong yan ay walang awa. Siya ang dahilan kung bakit nawasak ang iyong ama. Utang na loob, Teniente. Sabihin mo kung sino walang hiyang iyon. Hindi ko lubos na maintindihan ang iyong winiwika, Teniente. Si Padre Damaso? Magkasama sila makaibigan ng aking ama. Hindi ko nalilubos maintindihan kung paano nagsimula ang kanilang alitan. Ngunit may kutob ako na ang iyong ama na marunong makisama sa lingkod bayan. At ang bagay na iyon ay minasama ng kura. At yun ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama? Makinig ka, iyo. Ikukwento ko ang lahat. Apastangang inyo! Tama na po! Sigurado perte. Nakita noon ng ama mo ang nangyari. Kaya sumaklolo ito sa mga bata. Bumagsak tayo ng bata, Bastit! At kayo, bakit nyo kinukonsinti ang sama? Nakilala ko ang iyong ama bilang isang mabait na kaibigan. At siya ay may malaking galang sa mga pobreng tao. Ginoo! Gumising ka, Ginoo! Socorro! ¿Qué estás esperando? Ulihin niyo siya. Mga Ginoo, por favor, huwag na! Hindi ako tatakas. No le escuches. Arrestenlo y encarcelenlo. Amigo, ano ba't nagagalit ka sa akin? Ipinagtatanggol ko lamang ang aking sarili. Huwag mo akong tawaging amigo. Wala akong kaibigang katulad mo. Y ahora que estás sordo. Suliin siya at dali sa kartel. Ahora mismo!
Akala mo ba si Crisostomo yung sakay ng nagkaanak ang bayan, no? No, Papa. Hindi naman ho siya ang aking iniisip. Kilala kita, aking damate. Hindi mo ako maaaring pag-iwan. Batid ko kanina ko sa hinihintay. Huwag mo nang tuksuhin, Primo. Nakita mo to at tumiputla na. Tama nga ang sinabi ng doktor. Marahil, kailangan mo ng sariwang hangin. Ibig nyo bang magbakasyon sa Malabon o San Diego? Mas mainam na lamang po sa San Diego na lang kaya, Primo. Tamang-tama at malapit na ang undas at pistahan doon. Tiyak na maaaliw ang anak mo doon. Loki Keras. Maria Clara, andito na ang matagal mong hinihintay. Ibarra, halika na rito at pumarito ka. Dalaga nga naman. Hele-hele, bago hele. Maria, ano ba't napakatahimik mo? Hindi ba lang ba ako tatanungin kung ano nangyari sa akin sa 7 taong pagkawala? Batid kung marami ka ng bansang napasyalan. At lalo na kay Rami ang iyong nakikilala. At sa mga taong iyong nakakausap. Naaalala mo pa ba ako? Lalo na batid kong maraming maririkit na kababaihan sa Europa. Marami. Oo. Ngunit, paano ko hindi magandang babae sa lahat ng mga dalaga? Paano ko malimot kung kasama ko yung naging alaan? At ang iyong napakatamis na tinig na hindi ko makalimutan sa aking isip. Lalo na iyon ay naging aliw noong ako'y nag-iisa. Maria, kahit di na kita kasama, ang iyong wangis ay palagi kong nakikita sa mga ulap na mabansang aking narating, katulad ng isang lugar sa Italia. Baka ikaw ang nakalimot sa aking mahal. Parati kang nasa isipan ko, mahal ko. Labis akong nangungulila sa iyo, Ibarra. Ako rin, Maria Clara. Ngunit, kailangan ko na umalis at bukas ay araw ng mga patay. Kailangan ko tumungo sa bayan ng San Diego. Naunawaan ko, Ibarra. Buenos dias, Señora Isabel. Buenos dias, Padre. Buenos dias po. Saan kayo patungo? Sa Beateria po, upang kunin ang aking mga kagamitan. Magandang araw sa inyo, Padre. Kamusta na po kayo? Sa kabutiang palad ay ako'y nagising pa ngayong umaga. Nararamdaman ko na ako'y isang kandila na unting-unting nauubos. Nalalapit ng aking katapusan. Manalig lamang kayo, Padre. Ika'y aking pinagdarasal. Siya nga pala, nabalitaan kong nagbalik na sa San Diego ang bultong na anak ni San Rafael. Siya ba, kamusta naman siya? Tinatanggap ba siya ng mga tao ng mga taga San Diego? Nainit siyang niyakap ng mga kababayan, lalo na si Kapitan Tiago at ang kanyang mga kababayan. Pero tila iba ang tingin sa kanya ni Damaso. Paano ko nasabi yan? Tila kaysama ng loob ni Damaso sa binata. Noong nagsagawa tayo ng pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago, kulang na lang ay hablutin niya na ang pistol ni Deniente at itutok ito sa binata. Malamang marahil sa nararamdamang pot ni Damaso kay Don Rafael, kilala ko yan. Matabil ang kanyang dila, ngunit sa loob ng kanyang kalooban, may nagtatagong isang duwag. Gayon pa man ay iba ang nakikita ko sa binatang ito. Mabait siyang tao, may dignidad, matapang, at hindi siya natatakot na ipahayag ang kanyang sarili. Kung gayon maaari natin siya gamitin sa kabutihan ng ating kapatiran. Unting-unti na nauubos ang ating mga kayamanan. Lubang tumatalino na ang mga Indio. Hindi na sila kumakagat sa matataas na buwis na ating pinapataw. Tama kayo, Padre. Ako'y mauuna na. May iiwanan ko na po muna kayo. Nariyan ka pala, Ginoo. Naabahala po ata kayo. May paglilingkod po ba ako sa inyo? May nais lang po ako sanang isang gunin sa inyo. Maupo ka rito. Ano po ba yung ineskerbyendo ninyo? Maaaring hindi maunawaan ngayon. Ngunit,
maunawaan niya ng mga susunod na salutahan. Nais ko kung sana humingi ng payo, gaya po ng ginawa ng aking ama dati. Sapagkat, nais ko na rin po makapagtayo ng paaralan. Matagal ko ng pangarap yan. Bakit hindi ka humingi umapay sa kura? O sa kapitan? O kaya sa mga may katungkulan? Maaari mo silang sundin at maaari namang hindi. Mayaring makinig ka lamang. Ngunit, gawin mo pa rin ang nararapat gawin. Naniniwala ako na mangyayari ng aking plano na walang sagabal. Maaaring maganda ho yung mga payo. Ngunit, nakakalungkot lamang isipin na kailangan bihisan ng kasinungalingan ang isang katotohanan. Sapagkat, ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga tao na nagpapahalik ng kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nakalimutan niyo pa ba na sila ang gagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko isipin na ipagiganti ang aking ama, alang-alang sa relihiyon. Ang umiwas sa Pangulo ay hindi kaluwagan, subalit pagmamahal at sumagupa sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, makakalimutan ba kayo na kurang aking kalapastanganan? Mabiguman kayo, nakakatuwa na ginawa niyo pa rin ang nararapat na gawin. Naniniwala ako sa inyong mga sinasabi. Ngayon, ay pupunta na ako ng Bura. Sana ay di siya katulad ni Padre Damaso. Isang malaking krus na naruwitan ng labuho, natatalian ng yanto, at ang mga libing ay may mga bulaklak. Maaari mo ba akong dahin kung nasa ng libing na yan? Yun ba? Nasunog ko na yung krus na yun. Sinunog? Bakit mo naman to sinunog? Dahil utusan ako ng kurang malaki. Yung kurang namamalo, si Padre Sal. Nasaan ang libingan ng aking ama? Siguro alam mo naman kung nasan yun. Ngunit, wala na dito ang bangkay na sinasabi mo. Inukay ko na to, inutusan ako ng kura. Nailipat ito sa libigan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Di ko ginawa, Ginoo. Huwag kang magagalit. Ikaw ay isang sawing palad! Ang laro ng tadhana at ay pinagtagpo, Padre. Ako ba ang iyong kausap? Oo nga, Padre. May mga bagay lamang ako gustong itanong sa'yo. Ngunit, bago ang lahat, ayaw mo mapakilala sa'yo. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra, anak ng Ere at Pilibustero. Ano ang iyong kailangan? Walang galang na ho, Padre. Ngunit hindi masamang taong aking ama. Sinasabi mo ba na mga kasinungalingan ang mga paratang sa kanya? Hindi ko alam ang mga sinasabi niyo, Padre. Dahil wala ako dito ng mga oras na yun. At hindi ko rin kilala kung sino mga sinasabi ninyo. Ngunit, ano ba talagang kasalanan ng aking ama upang di nyo galangin ang kanyang libingan at sinalaulan niyo pa? Kaya tatanungin ko ulit kayo, Padre. Ano ang kanyang kasalanan upang di siya bigyan ng disenteng libingan at pinagkait niyo pa? Alisin mo yung kamay sa aking balikat. O manin, Padre. Ngunit sagutin mo muna aking katanungan. Wala akong ginawa. Wala! Anong wala? Ninawawala kanyang maalapis sa sementeryo, maging silibingan niya! Nagkakamali ka! Hindi ako nag-utos! Ang pinalitan ko si Padre Damaso! Mukhang masaya ako, Peloso Potasio. Opo, Kapitan, pagkat may pag-asa na darating na unos. Unos, binabalak niyo bang maligo? Mahigit na mabuting bagay ang mga inaasahan ko. Makidlat na papatay sa mga tao at tutupok sa mga bahay. Iyon ang nababagay sa atin. At ikaw, Gobernador Silio, may mga kandila ka pang dala. Subalit, higit na 10 taon ko nang minumukay sa mga bagong kapitan na bumili ng posteng panghuli ng kidlat upang maproteksyonan ang mga bahay mula sa kidlat. Ngunit, pinagtawanan ako ng lahat. At ikaw, nagpagawa ka pa ng kulilim para kay Santa Barbara. Hindi ba kahit patunayan ang sensya na mapanganib ang magpatugtog ng kampana kapag masungit ang panahon? Kaya tanong nagawa ng kuliling ni Santa Barbara nung kumidlat sa binyan at tore mismo na tamaan. Ha! Sus! Maria Josep!
Batakin mo ang lubid. Kaka, umuwi na tayo. Doon sa bahay, hindi ako pagbibintangan na magnanakaw. Huwag! Baka mamatay si Ina sa sama ng loob at mamatay tayo sa gutom. Magkano ba ang iyong kinikita, kaka? 2 piso. At bakit mo natanong? Nais ko pong bayaran ang kanilang iginigiit na ninakaw kong pera. Ano? Sira ka ba, Crispin? 32 ang ibinibintang sa iyo. Kahit magtrabaho ka ng 1 taon, hindi ko mababayaran iyon. Pero kaka, wala akong ninakaw. Hindi ako magnanakaw. Natatakot ako kapag nalaman to ni Inay. O siya, tahan na, Crispin. Alam kong hindi maniniwala ang ina sa ibinibintang sa iyo. Tahan na, huwag kang Basilio! May multa kang 2 real dahil sa hindi pagpapatunog ng kampana ng maayos. At ikaw naman, Crispin. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo nababayaran ang iyong ninakaw. Ngunit, wala ako ninanakaw. Huwag ka nang magsinungaling! Parang awa nyo na po. Matagal na po namin di nakikita ang aming ina. Pagbigyan niya na po. Kaka, tulungan mo ko, kaka. Papatay nila ako. Nako, sigurado matutuwa ang mga anak ko sa hinanda kong una sa pagdating ng kanilang tatay. Oh, Pedro, ikaw pala. Abo, at sino bang inaasahan mo? Inaasahan ka mga anak mo. Kausap mo sila. Iste naman, oh. Walang gano'ng kausapin ng mga anak mo. Teka, asan ba mga batang yun? Nasa kumbento pa, pero uuwi rin sila. Idang! Anak, ano nangyari? Tumakas ako ng kumbento. Pinuwi ako na sa Aristan Mayor. Pinapunta ka daw ng bala ng Guardia Civil at nasugatan ako. Walang iya sila. Halika anak, gagamutin natin yung sugat mo. Pasensya ka na anak ha, tawilis lang ang natira. Inubos na tatay mong ulam. Sinaktan ka ba? Hindi naman. Si Crispin, ba't hindi pa makauwi? Pinaparusahan po siya. Sabi, nagnakaw siya ng ginto. At hindi siya makauwi hanggat hindi na ibabalik iyon. Kawawa naman si Crispin. Di bale, kakausapin ko ang kura bukas. Matulog ka na anak. Salamat po, o Diyos ko! Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ilabas mo ang iyong mga anak. Nakatakas ang nakatatandang anak mo. Nasaan ang mas bata? Hindi ko alam dahil siya hindi pa umuwi simula kahapon. Sasama ka sa amin. Hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat hindi mo tinuturo ang mga anak mo. Dito ka nababagay. Mabubulok ka rito hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan sila. Kasalanan ng kura yan. Pakawalan siya at huwag nang gambalain. At sabihin sa kura na kung gusto niya ng ginto, ay manalangin siya kay San Antonio. Si, Senyor Alfred. Makakalaya ka na. Wala na ipapakain sa iyong gobyerno. Ayan kasi, nag-asawa nang wala sa oras at nagkaanak na magnanakaw. Crispin? Basilio? Basilio? Crispin? Natasha? Andun ba sila? Diyos ko po! Basilio! Crispin! Inang! Inang! Ang dami ni Basilio! Ay, kuko! Ikaw ba ang kumuha ng mga anak ko? Anak! Sumagot ka! Huwag yan! Baliw ang babaeng ito! Basilio! Anak ko! Nasaan na kayo? Ibalik ka na sa akin! Senyorita Maria Clara, saan po nais mo pumunta? Nais
pumunta sa palaistaan ng aking ama. Malayo pa ba iyon? Ako, hindi po, ang senyorita. Ilang sandali na lamang ay makakarating na tayo doon. Ano iyon? Marahil kahoy lamang po. Ah, kahoy lang naman pala. May buhaya! Ibarra! Salamat po sa inyong pagdalo, Senyor Alvarez. Siyempre, hindi namin papalampasin ang piling nito. Balita ko ay may handang lechon! Pobre Manghel at pobre Naga. Anong sinasabi mo, Doña Victorina? Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, ngunit tila hindi ko masaya. Umitikat ng mga santo ay matutuwa. Maria Clara, Ina, parang kailan lang ngayon ay naging dalaga ka. Tunay na napakaganda. Gracias, Senyor. Primo, bakit siya narito? Akala ko ba? Hindi lang ako pinagtataka. Bakit siya nandito? Senyor Crisostomo Ibarra, maraming salamat sa pagdalo. Maraming salamat po sa imbitasyon. Maupo ka, senyor. Nang sa gayon, iyong makatabi ang iyong doon. Ikinagagalapitan mo kita, Binibini. Gayon din ako, Ginoong. Ikalagos po kayo galing sa Maynila. Maraming salamat, Iho. Dining Maria at Santo Numaymala, may magandang balita. Ang kataas-tasang general ay pupunta sa San Diego. At ako'y kanyang magiging punong abala. Buenas tardes. Tuloy niyo na ang pinag-uusapan ninyo. Ang tuta lang ang nangangailangan ng Petro. Mas mababa pa siya sa India. Katulad ba ng mga nagpapagawa at nagpapatayo ng kanilang mga bahay? Eh yung isa dyan nabalitaan ko, naghanap pa ng arkitekto para lang makapagpatayo ng kanilang paaralan na 4 na dingding lang din naman. Mahiga ako. Napakahusay mo kaganina sa misa. Eh gracias, senyora. Alam mo ba ang mga Indio na yan? Yan ay mga natutulang ng kaunti. Ay kung makasta, kala mo sino na. Katulad ng mga tutang nakapag-aral daw sa Europa. Paumanhin, Padre, ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay nangaad ng opisyalis ng ating gobyerno sa kanyang pagiging pilantropo. Ganun ba? Bakit? Makakapunta ba sa langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nahaluan ng ilang patak ng purong dugong Espanyol at nabibiyayaan ng ilang real, akala mo kung sino. At hamakin na ang lahat at pinagmamalaking may dala-dala siyang pagbabago. Katulad ng ama niyang namatay sa kartel. Nag-iisang namatay sa kartel at ang bangkay pa ay pinatapon sa ilog. Sigurado ako na sa ilalim ng lupa ang isak niyan. Napakalalim na aabot sa impyerno. Walang kanirang puri sa aking ama! Kung kayo lalapit kayo niyo madami pa, pinabatid ko na kami, minamahal ko yung ama. Kung kaya't ipagtanggol niyo pa rin siya maski sa panira ng isang praile. Tama na! Nagmamakawa ko sa iyo, Ibarra. Ibaba mo yan! Yung hawak mo! Isosto mo! Ibaba mo! Isipin mo ang kinabukasan natin at ang plano ng ating pamilya. Isosto mo! Tama na! Narito na po siya, senyora. Umawit ka nga. Hoy, Baliw. Ang sabi ko, umawit ka. Sana di magmaliw ang dati kung araw ng munti pang bata sa piling ni Nana. Sete ahora. Masusunod, senyora. Hoy,
kay Baliw. Huminto ka nga sa pagkanta. Hinto! Baliw? Sinong baliw? Baliw! E di ikaw, gayahin mo ako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sumasayaw magandang baliw! Hoy, hindi akong baliw. Ikaw ang baliw. Ako? Ako ang baliw? Ako ang baliw! Oo, ikaw nga. At inuutosan kita sumayaw. Sabi kong baila. Ayoko! Ayoko sumayaw! Baliw lang sumasayaw! Oh, Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama po ata kayo. Oo. Magandang araw po. Ako po si Alfonso Linares. Kamusta na ang kalagayan, Maria Clara? Wala pa rin pong pagbabago ng tribusyon. Iya, kamusta rin ang pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay po talagang napakaganda niya. Magandang araw, Padre Damaso. Maria Clara! Padre Damaso, maraming salamat po sa pagpunta niyo. Labis ako nag-aalala sa iyo, anak. Magpagaling ka agad. Opo. O sige, anak. Magpahinga ka muna. Opo, Padre. Victorina, sino yung kasama mo? Ang totoo, yari kanina ko po siya gusto magpakilala sa inyo. Siya po si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw na nga ba ang inaanak ni Carlitos? Opo, ako po, Padre. Anong saya ko? Sa wakas ay nakita na kita iyo. Ako rin po, Padre. Matagal na po kitang gustong makilala. Nandirito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Nang mapapangasawa, madali lamang iyan. Basta't maghintay ka lamang iyo. Napakapangit! Talagang napakapangit! Paano sila nabubuhay sa isang lugar na ito? Kailangan maging katutubo ka upang makapamuhay dito? At ang mga ugali, bastos na pagmalaki sa sarili? Hindi man lang sila nag-aas sa sombrero kung tayo nakakasalubong. Sige, paluin mo sila, katulad ng pamamalo ng kura at pisyal ng pagstubalaryo. Turuan mo sila! Turuan mo mga walang utak na iyan! Pero paano kung gumatin sila? Lalaki ka! Isa kang lalaki! Pero pilay ako, may kapansanan! Hindi iyan tama. Hindi ka dapat nakikipagkamay sa isang tenyente lamang. Aba, hindi iyan tama. Pero siya ang punong opisyal dito. At ikaw, katutubo ka lang ba? Tama ka, mga esposa. Tama ka. Ano ba naman yan? Papangit naman ang mga dumadaan. Hoy, Lavandera! Kami ba'y pinariringgan mo? At bakit? Natamaan ka? At anong sinasabi mong Lavandera? Gusto mo bang labhan ko yung kulot mong buhok? O baka gusto mo bang plantsahin ko pa? Hoy, matandang makukulam! Kung mapagsalita ka, kala mo kung sino kang maganda? At anong sinasabi mo? Gusto mo magtoos tayo ngayon? Di kita urungan! Pwede man tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata! Hoy, Alperes! Pagsabihan mo nga ng asawa mo kang mangkukulam? Kung hindi ka lang isang babae! Tayo na nga, Victorina. Wala tayong papala sa mga iyan. Ang kapal na mukha mo, peking pilay ng manggagamot. Maria Clara, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang papunta pa lang sana ako sa inyo at dadalaw bago lumabas ng Maynila? Totoo ba, Ninong? Aking ginagalang na inama? Bakit ganyan na lamang ang hulma ng iyong mukha? Totoo po ba na kayo ang aking tunay na ama? Saan mo naman nabalitaan ang impormasyon na yan, ha? Kay Crisostomo ba? Huwag niyo po idamay si Crisostomo dito. Eh kung wala siyang kinalaman dito, eh sino? Sino ang naninira sa akin? Huwag niyo na lamang alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Tapatin niyo na lamang po ako. Kayo po ba ang aking tunay na ama? Kaya ba inililihim niyo ito sa akin? Dahil ikakasiray nito? Sa bagay, kasuklam-suklam ang katotohanan ito.
Huwag na kayo magsinungaling pa sa akin, Padre. Lalo na't nasa bahay tayo ng Diyos. Magsimula ka na mangumpisal. Solo de me la verdad, ahora mismo. Hindi mo maaaring sabihin ito kay Tiago. Masaktan si Tiago. Makakasira ito sa kanya, Maria. Masisira lahat ng pinaghirapan namin dahil binigyan ka namin ng magandang buhay. Naiintindihan mo ba, anak? Naiintindihan mo ba, ha? Totoo at ikaw ang aking tunay na ama! Halika, anak. Huwag mo akong hawakan! Kinasusuklaman kita! Elias, saan ba tayo patungo? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, senyor. At pagkatapos? Mamuhay ka ng tahimik sa ibang bansa. Ako lamang? Bakit di mo ako samahan at magturing tayo bilang magkapatid? Para saan pa? Para makabawi naman ako sa lahat ng mga ninuno mo, sa mga pamilya mo, at sa lahat ng mga tinulong mo. May paparating. Magtago kayo gamit ang mga damo. Marunong po ba kayong sumagwan? Oo. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Ililigaw ko sila. Huwag, Elias. Labanan natin sila. Magkita tayo sa Noche Buena, sa tabi ng puntod na inyong ikaw. Hindi to totoo! Si Crisostomo! Buhay pa! Ang mahal ko, buhay pa! Anong nangyayari, anak? Nagagala ka na ba ngayon? Napatay na ang aking minamahal! Ngunit, anak... Mahal na mahal ko si Crisostomo! Wala na akong ibang babalin pa! Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya! Anak! Kung itutuloy mo ang aming kasal ni Alfonso, magpapakamatay na lang ako. Mas mabuti pang mamatay kaysa pakasalan ang taong hindi ko naman minamahal. Patawarin mo ako, anak. Alam kong marami akong nagawa sa iyo. Patawarin mo ako, anak. O Diyos ko, ito ba ang kabayaran sa lahat ng nagawa ko? Inay! Inay! Sino ka? Hindi mo ako ina. Hindi kita anak. Inay, si Basilio ito, yung anak nyo. Hindi nga kita kilala eh. Inay, wag po kayong matakot. Ako po to ang anak nyo, si Basilio. Anak? Basilio? Ako nga po, Inay. Anak? Inay! Inay! Huwag mo akong iwan! Sino po kayo? Anong iyong gagawin sa iyong ilahiyo? Gusto ko pong ilibing ang aking ina sa sementeryo. Ngunit wala akong sapat na salapin sa pagpapalibing niya. Makinig ka na mabuti sa akin sasabihin ko. Opo. Malapit na rin ako mamatay. At kapag nangyari ito, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging abo kami. At magukay ka. May makikita kang kayamanan. Ito ay gagamitin mo para sa iyo at sa iyong pangangailangan. Maraming salamat, Ginoo. Ako yung mamamatay. Nang hindi ako. Silayan ng araw sa aming bahay.